Ibobod natin ang 2022 Chinese war film na pinamagatang Snipers. Warning, spoilers ahead. Watch out and take care. Ang pelikula ay itinakda sa taong 1952, kasagsagan ng Korean War. Sa simula, makikita natin ang grupo ng mga sikat na Chinese snipers na tinatawag na The Fifth Squad, naglalakad sa nagyayelong bundok. Kilala sila sa pagiging accurate, matatag, at dedikasyon pagdating sa trabaho. Kasalukuyan nilang tinutugis ang mga Amerikanong kalaban. Ang squad leader na si Leo ay ginamit ang kanyang binocular para i-track ang kalaban. Matapos nito, isa-isa niyang itinalaga ang bawat miyembro ng squad na tirahin ang kanya-kanyang target. Walang pag-atubiling sinunod nila ito at sinimulang pagbabarilin ang mga papalapit na Amerikano. Ilang sandali lang, inakala nilang lahat ng kalaban ay patay na. Ngunit may isang nakatakas, nagpapahiwatig na isa sa miyembro ng squad ay sumablay sa kanyang target. Babarilin na sana ito ni Leo ngunit mabilis itong nakapunta sa machine gun, kaya agad inutos ni Leo na dumapa habang siya naman ay nagpagulong para iwasan ang mga bala. Pagkatapos ay agad niyang tinira ito ng sniper, at yun na nga, sapol sa ulo ang Amerikano. Sinabi ng isa sa miyembro na, "Good job, Captain." Sa kabilang banda, isang grupo ng Amerikano ay makikita natin sa barracks na naghahanda na sa digmaan. Ang superior nila na si Captain Williams ay lumapit at tinanong kung sino ang nagbigay sa kanila ng utos na umalis. Pagkatapos nalaman niya na ang sundalong nagngangalang John ay ipinadala ng Kongreso para hanapin ang grupo ni Leon na Fifth Squad. Lumalabas na hawak pala nito ang dalawa sa intelligence agents ng Fifth Squad bilang hostage. Gayunpaman si Captain William ay tila hindi nasiyahan sa bagay na ito, sa paniwalang ginagawa lang ito ni John para magpasikat. Sa isang malamig na umaga, ang Fifth Squad ay nag-uusap habang humihigop ng mainit na sabaw. Pagkatapos ay dumating si Leo para ipaalam sa kanila ang bago nilang misyon. Isang masamang balita nang napag-alaman nilang inambush ng mga kalaban ang isa sa kuta nila at marami ang namatay, at binihag din ang intel nila. Kaya kailangan nilang pumunta sa valley para tiyakin kung totoo ito at sagipin ang mga intel. Nagmadali nang maghanda ang mga sundalo subalit si Leo ay inutos ang isa sa miyembro na si Daeong na manatili lang sa kampo. Dahil may ilang mga reporters ang darating para sa interview at dahil busy si Leo, siya muna ang inatasang humarap sa interviewers. Kalaunan, gustong sumunod ni Daeong sa kanila ng palihim, ngunit natatakot itong suwayin ang utos ni Leo. Ilang sandali lang, dumating na ang mga reporters at tinanong si Daeong ng ilang mga katanungan, lalong-lalo na ang patungkol kay Leo. Gayunpaman, sagot sa kanila ni Daeong na dismayado ito dahil hindi siya pinasama sa kanilang misyon. Lumalabas na ang best friend niyang si Liang ay ilang araw nang nawawala, kaya marahil kasama ito sa mga nabihag. Dahil sa matinding pag-aalala nito para sa kanyang best friend, nakiusap siya sa kasamahan niya na ipaubaya muna sa kanya ang mga nag-i-interview. Ramdam naman ito ang simpatsya para kay Daeong, kaya sa huli ay pinayagan niya na rin ito. Ilang sandali lang, nagawa ni Daeong makahabol sa mga kasamahan. Bagaman si Leo ay hindi masaya sa desisyon ni Daeong, hindi na ito nagsalita at nagpatuloy na lang. Kalaunan ay narating na nila ang valley at mula sa malayo, ginamit ni Leo ang binoculars at nakita ang dalawang patay na katawan. Isa sa mga ito ay nakilala nilang si Liang. Pagkatapos inutos niya sa ilang mga squad na suriin ito habang mananatili siya sa likuran para magmasid. Sa kabila ng panganib, binuhat pa rin nila ang mga kasamahang nakahandusay. Sa kasamaang palad habang papabalik na sila, napansin ni Leo ang isang ilaw na nagre-reflect sa trench. Nang mapagtantong nahulog sila sa bitag, sinigawan niya ang squad na dumapa. Subalit huli na ang lahat ng paputukan sila ng mga Amerikano at namatay ang 3 sa miyembro ng squad, habang ang iba naman ay nakatakbo. Si, na nakasurvive sa pag-atake, ay napansin ang kasamahan niyang duguan at nagpasyang tulungan ito. Pinagbawalan siya ni Leo ngunit hindi ito nakinig. Tinapon ni Daeong ang first aid kit ngunit nang kukunin na ito ni Yi, sa kasamaang palad ay tinamaan siya at namatay. Ang nakapatay sa kanya ay walang iba kundi si John. Ilang minuto lang, nag-iisip si Leo ng estratehiya kung paano siya makakalapit sa iba pang mga kasamahan. Inutusan niya ang 3 sa miyembro na magpaputok patungo sa lokasyon ng kalaban, habang si Daeong naman ay gumamit ng sandok para alamin ang kinaroroonan ng kalaban. Maya-maya nagsimulang magpalitan ng putok ang magkabilang grupo. Sa wakas, nalaman na ni Daeong ang lokasyon nila. Dahil dito, ginamit ni Captain Leo ang kahusayan niya sa sniper at napatay ang isa sa mga kalaban. Kasunod nito, nilapitan niya si Daeong para sigawan. Sinisi niya ito sa pagkamatay ni Yi. Pagkatapos, isang batang lalaki na si Yuan ay hinihila ang patay na katawan ni Liang
na nagudyok naman kay John at Leo magpaputok sa tabi niya para kunin ang kanyang atensyon. Maya-maya lang, inakit ng kalaban si Yuan at pagkatapos ay dinakip ito. Samantala, nagkaroon ng bagong estratehiya ang 5th Squad na kunin ang katawan ng mga kasamahan habang dinidistract ni Yuan ang kalaban. Isa sa miyembro ng squad na si Chubby ay nakakita ng malaking metal bilang panangga. Pagkatapos ay tinali niya ito sa kanyang likuran. Tinira siya ni John ngunit hindi naman ito direktang tinamaan. Sa kasamaang palad, naputol ang tali at napilitan siyang hawakan ang panangga gamit ang dalawa niyang kamay. Bilang resulta, binaril ni John ang kamay niya, pagkatapos ay nauluhan siya na agarang niyang ikinamatay. Nang masaksihan ito, sobrang nagdalamhati ang mga natirang miyembro ng squad. Ilang sandali, bumalik muli si Yuan at lumapit sa katawan ni Liang, pagkatapos ay tinurukan niya ito ng adrenaline bilang utos sa kanya ni John. Sa pagkabigla, biglang nagkamalay si Liang na siyang ikinagulat naman ng 5th Squad. Lumalabas na kilala pala ni Yuan si Liang. Nag-usap sila pansamantala bago umalis si Yuan. Pagkatapos, gumawa ng plano si Leo kung paano nila mapupuksa ang mga Amerikano ng isa-isa. Dalawa sa miyembro ng squad ay nagsimulang maghukay ng trench upang kunin ang atensyon ng kalaban. Sa parehong sandali, si Leo at Dayong ay nanatiling nakaalerto habang nakatutok ang rifle nila sa kalaban. Tulad ng inaasahan, nahulog sa bitag ang mga Amerikano nang barilin nila ang Paula, kaya agad silang pinatumba ni Leo at Dayong. Nanggagalaiti si John kaya gumamit ito ng machine gun at pinaputukan ang dalawang miyembro ng squad sa trench. Tumakbo ang mga ito subalit mayroon palang mga patibong sa trench na nagsanhi naman ng agaran nilang kamatayan. Ang tanging natira na lang sa miyembro ay si Leo, Dayong, at Laor. Sa mga puntong ito, nakaramdam sila ng kawalan ng pag-asa. Ngunit dahil sila ay miyembro ng 5th Squad, nagpasya silang lumaban hanggang sa huling hininga. Kaya naman, gumawa muli sila ng panibagong estratehiya. Nagawa nilang maisahan ang mga kalaban at napatay ang isa sa kanila. Pagkatapos ay nagsama muli ang tatlo. Napansin nila na ang adrenaline na itinurok kay Liang ay unti-unti nang nawawala. Kaya sinimulan nilang kumanta ng makabayan para gisingin si Liang at alertuhin na rin ang mga kalaban sa kanilang lokasyon. Samantala, isa sa mga kalaban na si Jack ay nagsalita. Nais nitong makipag-negotiate sa 5th Squad na ibabalik si Liang sa kanila, kapalit naman ni Leo. Walang pag-aalinlangan namang pumayag si Leo sa alok, sa kabila ng posibilidad na maaaring isa lang itong panloloko. Pagkatapos ay binaba niya ang kanyang armas at dahan-dahang naglakad patungo sa kalaban. Habang si Laor naman ang kukuha sa katawan ni Liang. Habang naglalakad, huminto si Leo para senyasan ang kalaban na uunahin nilang kunin ang katawan ni Liang. Pumayag naman si John kaya sinimulan ng buhati ni Laor ang sugatang si Liang. Kasunod nito, nagpatuloy na rin si Leo patungo sa kalaban. Subalit bigla na lang may di kilalang bumaril kay Laor na ikinagulat ng lahat. Sa sobrang galit ni Leo, kinuha niya ang granada at nagmadaling tumakbo sa base ng kalaban. Sinakripisyo niya ang sarili at pinasabog ang granada na ikinamatay naman ng mga Amerikanong kalaban. Samantala, buhay pa rin si Laor ngunit hirap na itong makagalaw. Kaya naghagis si Dayong ng tali at hinimok siyang kumapit dito kasama ang katawan ni Liang. Sa kabilang banda, hindi lahat nasawi sa pagsabog kabilang na nga si John. Pagkatapos ay ibinunyag na si Captain William ang nagutos ng hindi inaasahang pagbaril kay Laor. Tinawagan niya si John at sinaway ito dahil hinayaan niyang makawala si Liang na ang taong ito ay may hawak na top secret classified information. Ilang sandali lang ay dumating na nga si Captain Liang kasama ang ilan pang mga sundalo. Nais niyang bawiin si Liang ng buhay para kunin ang mahahalagang impormasyon mula sa kanya. Samantala, nagpatuloy pa rin si Laor itali ang katawan ni Liang. Si John na naiinis na sa utos ng kapitan, kaya tinuluyan niya ng barilin si Laor. Kaya si Dayong na lang ang natitira sa miyembro ng 5th Squad. Kaya ngayon, nasa mga kamay niya na ang pagsasakatuparan ng misyon. Biglang nagising si Liang at tinanggal ang bendahe sa kanyang katawan. Napansin niya si Dayong sa malayo at nagsulat ito ng mahalagang bagay sa bendahe sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa kasamaang palad, nakita ni Captain William ang ginagawa niya at napagtantong nais nitong ipasa ang top secret intel kay Dayong. Kaya naman, inutos niya kay John gumawa ng aksyon, kaya tinira ni John ang kamay niya para pigilan ito. Dahil dito, umalis muna pansamantala si Dayong habang ang kalaban naman ay kinuha na ang naghihingalong si Liang at dinala ito sa kampo para gamutin. Ngunit kinuha ni Liang ang serum at gumawa ng di sukat akalaing bagay. Nasaksihan ito ni Dayong mula sa malayo at sinimulan niya ng isa-isahin ang kalaban. Palapat-lipat siya ng posisyon habang pinapatay ang mga kalaban na hindi man lang nagmimintis.
umalis muli si Dayong sa posisyon niya at gumawa ng bagong estratehiya. Samantala, sinisi na naman ni Captain William si John sa pagkamatay ni Liang at patuloy siya nitong hinahamak. Sobrang nagalit si John sa kanya at gusto nitong barilin ang kapitan. Gayunpaman sa huli kumalma din siya. Ilang sandali lang, dumating na ang mga heavy artillery at mga armas bilang utos ng kapitan. Nagsimula silang magpasabog ng mga mortars para tuluyan ng wakasan ang natitirang squad na si Dayong. Sa kabutihang palad, nasa salungat na posisyon na pala si Dayong at nakikita niya mula dito ang posisyon ni Captain William. Agad niya itong binaril na nag-slow mo pa ang bala sa ere na ikinamatay agad ni Captain William. Nagpanik ang mga tropa ng Amerikano dahil naisahan sila ni Dayong. Kaya naman, bumaling sila sa kanilang senior na si John para sa karagdagang utos. Sawa na si John sa larong ito at gusto niya nang tapusin ito ng mag-isa, kaya inutos niya sa lahat ng tropa na bumalik na at siya na daw ang bahala. Kalaunan, ang batang si Yuan ay bumalik muli sa valley para hanapin si Liang. Sa kasamaang palad ay natagpuan niya itong wala ng buhay at nagsimulang umiyak. Dahil sa paglitaw ni Yuan, nagkaroon ng bagong ideya si John. Siya kasama si Jack ay dinakip nila si Yuan. Umaasang mapipilit nila ito sa pagsabi ng peking pahayag sa court-martial. Gayunpaman, hindi pa tapos sa kanila si Dayong. Kaya binaril niya ang bomba malapit sa tangke, dahilan para sumabog ang tangke at huminto. Pumasok ang usok sa loob na nagpahirap kina John makahinga. Sa kabila nito, nagpasya pa rin silang manatili at nagawa nilang makita si Dayong sa bulletproof glass. Agad niya itong pinaulanan ng machine gun. Ngunit si Dayong ay masyado maliksi at sinimulan niyang barilin ang mga salamin upang hindi siya makita ng mga ito. Gayunpaman, tinamaan siya ni John sa likuran. Akala ni John ay napatay niya na ito, kaya binuksan muna ni Jack ang tangke, subalit sa di inaasahan, sinalubong na naman siya ng nag-e-slow-mo na bala at nasapul siya sa noo. Sa sobrang galit ni John, naghanda siya ng 2 rifle at pumunta sa ilalim ng tangke. Samantala, ang sugatang si Dayong ay gumapang sa malapit na bato. Pagkatapos tinakpan niya ng bendahe ang sugat niya para pigilan ang pagdurugo. Matapos nito, nagtapon siya ng granada patungo kay John subalit hindi ito umabot. Tinawanan naman siya ni John at nagpakilala siya kay Dayong, sabay pinuri niya ito sa impresibo niyang sniping skills. Pagkatapos ay naglagay siya ng decoy sa tabi niya sa pag-aakalang maiisahan niya si Dayong. Ngunit hindi basta-basta mahuhulog si Dayong dito at kinuha niya ang sandok para alamin ang lokasyon ni John. Sa pamamagitan nito, agad niyang nalaman ang lokasyon ni John nang barilin ni John ang sandok. Bigla siyang nagpakawala na naman ng nag-i-slow-mo na bala, sabay tumama ito mismo sa rifle ni John at tumagos hanggang sa mata nito. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang patay na katawan ni John at kinuha ang isang newspaper na may imahe ni Leo at iba pang miyembro ng 5th Squad. Pagkatapos pumasok siya ng tangke at pinakawalan si Yuan. Agad niyang hiningi sa bata ang candy niya. Lumalabas na tagumpay pa lang na ipasa ni Liang ang mensahe sa bendahe na nakasulat ang Child Candy. Ang batang ito ay walang iba kundi si Yuan at sa buhok niya, mayroong piraso ng candy. Ang candy na ito ay naglalaman ng maliit na nakalukot na papel at nang makita ito, umuwi na ang dalawa. Habang naglalakad, nasalubong nila ang grupo ng mga sundalo na dumating para i-rescue sila. Binigay ni Dayong ang intel sa kanyang senior. Nagtapos ang pelikula nang banggitin nila ang mga pangalan ng 5th Squad, nagpapahiwatig na ang legasiya nila ay mananatili habang buhay.